Ang sakit ay isang apoy na lumalamon sa bawat himaymay ng aking katawan. 16 na oras. 16 na oras ng walang tigil na paghilab ng pakiramdam na ang aking mga buto ay dinudurog at ang aking laman ay pinipilas mula sa loob. Bawat bugso ng kirot ay tila isang alon na humahampas sa akin, nagbabantang hatiin ako sa dalawa. Ang bawat sigaw na kumakawala sa aking lalamunan ay hindi na tunog ng isang tao, kundi isang hayop na nasa bingit ng kamatayan. Sa sulok ng delivery room nakatayo ang aking asawa, si Daniel. Sa gitna ng naglalabong paningin, dahil sa mga luhang hindi ko na mapigilan, tiningnan ko siya. Nagmamakaawa ang aking mga mata para sa kahit anong kaunting kaginhawaan, isang haplos, isang salita, ang kanyang kamay na hahawak sa akin. Ngunit hindi siya nakatingin sa akin. Nakatutok ang kanyang mga mata sa maliwanag na screen ng kanyang telepono. Ang malamig na asul na ilaw nito ay sumasalamin sa kanyang mukha, isang mukha na walang mababakas na anumang pag-aalala o awa. Mabilis na gumagalaw ang kanyang hinlalaki sa screen habang ako ay sumisigaw sa impyernong aking nararanasan. Ang bawat pagtipa niya ay isang sampal sa aking kaluluwa, isang patunay na sa pinakamahalagang sandali ng aming pagsasama, mas pinili niyang tumakas sa digital na mundo kaysa samahan ako sa realidad ng sakit. Ma'am Catherine, malapit na. Kaya mo yan, sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma kahit halata ang pagod. Normal lang na matagalan sa unang anak. You're doing great. Naniwala ako sa kanya. Pilit kong pinaniwala ang sarili ko. Ngunit may nagbago. Naramdaman ko ito bago pa man mapansin ng sino man sa silid. Isang kakaibang init na dahan-dahang kumakalat sa aking likuran. Mas mainit kaysa sa pawis, mas malagkit kaysa sa dugo. Sobrang init. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng nurse na nasa aking paanan. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kulay sa kanyang pisngi ay biglang nawala na, parang hinihigop ng sahig. Nanginginig ang kanyang kamay nang pindutin niya ang isang pulang butones sa pader. Sa isang iglap ang dating kontroladong silid ay napuno ng kaguluhan. Nagmamadaling pumasok ang ibang mga medical staff, ang kanilang mga boses ay nagkakasalubong sa mga terminong hindi ko maintindihan. Code Blue, Stat, Get the Crash Cart. Ang huling malinaw na narinig ko ay ang pasigaw na boses ng doktor puno ng pag-aalala. Nagsisimula siyang mag-hemorrhage. Nawawala siya sa atin. Nagsimulang lumabo ang aking paningin. Unti-unting dumidilim ang mga gilid na para bang may dahan-dahang nagpapatay ng ilaw sa mundo. Ang matatag na tunog ng heart monitor na kanina pa ay tila tibok ng aking puso ay biglang naging isang tuloy-tuloy at nakabibinging hiyaw. Isang mahabang walang katapusang tunog ng kawalan. At sa sandaling iyon habang ang lahat ay nagiging itim, narinig ko ang boses ni Daniel. Hindi ito boses ng isang taong natataranta. Hindi ito tinig ng isang asawang natatakot na mawala ang kanyang kabiyak. Ito ay isang boses na walang emosyon, patag at malamig. Ayos lang ba ang bata? Iyon ang tanong niya. Hindi ayos lang ba ang asawa ko? Hindi iligtas niyo siya, parang awa niyo na. Kundi ang kaligtasan lamang ng sanggol na hindi pa niya nakikita. Ang tanong na yon, dapat ay sapat na yon para malaman ko ang lahat. Ang katotohanan na matagal ko nang pinipilit na huwag pansinin ay sumampal sa akin ng mas masakit pa kaysa sa anumang paghilab na naramdaman ko. Pagkatapos, wala na. Ganap na kadiliman, ganap na katahimikan. Akala ko, iyon na ang katapusan. Akala ko patay na ako. Ngunit nagsimula akong makarinig. Mga boses na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang tunog ng mga gulong sa makinis na sahig. Ang malamig na hangin sa aking balat. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata. Sinubukan kong sumigaw. Sinubukan kong igalaw kahit ang dulo lamang ng aking daliri. Walang nangyari. Ang aking katawan ay naging isang kulungan at ako ang bihag sa loob. Isang isip na buhay pero nakakulong sa isang katawang hindi na sumusunod. Naramdaman ko ang isang tela na dahan-dahang itinakip sa aking mukha. Ramdam ko ang gaspang nito sa aking ilong, sa aking mga labi. Isang puting kumot
na sumisimbolo sa pagsuko. Narinig ko ang pagod na boses ng doktor. Oras ng kamatayan, 3:47 ng umaga. Sa loob ng aking isipan, sumisigaw ako. Isang sigaw, na walang tunog, isang sigaw, na dapat ay yumanig sa buong ospital. Hindi ako patay. Buhay ako. Nandito ako. Ngunit walang boses na lumabas. Walang kahit anong gumalaw. Naramdaman kong itinutulak ang higaang kinalalagyan ko. Naririnig ko ang mahinang langit-ngit ng mga gulong. Dinadala nila ako sa ibang lugar. Saan ang morgue? Diyos ko, dinadala nila ako sa morgue. Ang takot ay gumapang sa aking buong kamalayan, isang lason na mas mabilis kumalat kaysa sa anumang gamot. Ang metal na mesa ay napakalamig sa aking likod. Isang lamig na tumatagos hanggang sa aking kaluluwa. Ramdam ko ang bawat antas ng lamig na yon, ngunit hindi ako makapanginig. Hindi ako makagalaw. Narinig ko ang isang morgue attendant na humuhuni ng isang pamilyar na kanta, isang awitin sa radyo na masaya at puno ng buhay, isang malupit na kabalintunaan sa aking sitwasyon. Narinig ko ang kanyang mga yabag, ang kaluskos ng kanyang mga kagamitan. Inihahanda niya ang mga gagawin sa isang bangkay. Ang isip ko ay nagwawala sa lagim. Ito na ba ang katapusan? Mananatili akong may malay paralisado habang... Teka, ang boses ng attendant ay pumutol sa aking nagpapanik na mga iniisip. Isang salita lamang ngunit sapat na yon upang pansamantalang patigilin ang takot na bumabalot sa akin. Naramdaman ko ang dalawang daliri na marahang idiniin sa aking leeg. Teka, parang may naramdaman ako. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka, hindi ng takot. Nagkaroon ng mahabang katahimikan at pagkatapos ay isang biglaang paghinga. Diyos ko, may pulso. May pulso nga. Ang mga sumunod na oras ay isang malaking kaguluhan. Mula sa nakabibinging katahimikan ng morgue, bigla na lang akong napalibutan ng mga tunog. Ang mabilis na paggulong ng aking higaan pabalik sa mga pasilyo ng ospital. Mga sigawan ng utos na hindi ko maintindihan. Ang sunod-sunod na tunog ng mga makina na muling ikinakabit sa aking walang buhay na katawan. Naririnig ko sa di kalayuan ang boses ni Daniel, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ang tono niya ay halong pagkayamot at pagkalito. At pagkatapos, isang bagong doktor ang nagsalita. Isang babae. Ang kanyang boses ay kalmado, propesyonal, ngunit ang mga salitang binitawan niya ay nagpatindig sa bawat hibla ng aking kamalayan. Ang asawa niyo po, si Ginoong Daniel, ay nasa isang kondisyon na tinatawag naming locked-in state. Paliwanag ng doktor na sa kalaunan ay makikilala ko bilang si Dr. Victoria. Ito ay isang napakabihirang kondisyon. Nasa malalim siyang koma, ngunit may posibilidad na naririnig at naiintindihan niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid kahit na hindi siya makagalaw o makasagot sa kahit anong paraan. Nakakabit na po siya ngayon sa life support. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Hinihintay ko ang reaksyon ni Daniel, ang kanyang pag-iyak, ang kanyang mga tanong, ang kanyang pagsusumamo na gawin nila ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. At hinding-hindi ko malilimutan ang tono ng kanyang boses, walang bahid ng pag-ibig, tanging malamig na kalkulasyon lamang. Maaari pa ba siyang gumaling? Maliit po ang tsansa, sagot ni Dr. Victoria. Siguro po 5%. Maaari siyang manatili sa ganitong kalagayan sa loob ng ilang buwan-taon o maaaring hindi na siya magising pa. Nag-abang ako. Nag-abang ako sa kanyang pagkasira, sa kanyang pagmamakaawa sa mga doktor na iligtas ang kanyang asawa. Sa halipang narinig ko ay isang buntong hininga. Kailangan kong tumawag, sabi niya. At narinig ko ang papalayo niyang mga yapak. Iniwan niya ako. Ganoon na lang kadali. At doon ko narinig, sa unang pagkakataon, ang boses na magiging sanhi ng aking pinakamalalim na bangungot. Ang kanyang ina, ang biyenan kong si Consuelo. Palagi kong alam na hindi niya ako gusto. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, ang pilit ng ngiti, ang mga nakatagong insulto sa kanyang mga papuri. Ngunit ang lamig sa kanyang boses sa araw na yon ay ibang-iba. Isang lamig na tila kayang magyelo ng impyerno.
Sugulay na siya ngayon, tanong ni Consuelo. Ang paraan ng pagkakasabi niya ay parang nagtatanong lang tungkol sa panahon. Simple, direkta at walang pakialam. Hindi po namin ginagamit ang terminong yan. Ginang Consuelo. Sagot ni Doktora Victoria halata ang pagiging hindi komportable. Ang inyong manugang ay isang tao na hanggang kailan natin siya papanatilihing ganito? Putol ni Consuelo sa doktor ang kanyang boses ay matalas at walang pasensya. Ano ang protocol? Ang manugang mo ay brain dead at gumagastos tayo ng pera. Bawat minuto na nakahiga lang siya dyan. Tinatanong kita, doktora, ano ang mga opsyon natin? Narinig ko ang pagbuntong hininga ng doktor, isang tunog ng pagkatalo sa harap ng isang taong walang puso. Pagkatapos ng 30 araw kung walang makitang pagbabago o improvement, maaaring pag-usapan ng pamilya ang mga opsyon tungkol sa pagtanggal ng life support. 30 araw ulit ni Consuelo at sa tono niya parang narinig ko ang isang nangiti. 30 araw, kaya namang hintayin yan. Umalis sila at naiwan akong mag-isa kasama ang mga tunog ng makina na nagpapatunay na buhay pa ako at ang aking mga sigaw na walang sino mang nakakarinig. Naiwan ako sa kaalamang ang mga taong dapat na nagpoprotekta sa akin ay ang mga taong nagbibilang na ng mga araw hanggang sa aking legal na kamatayan. Ang aking asawa at ang kanyang ina. Sila ang magiging berdugo ko at ang tanging magagawa ko lang ay maghintay. 30 araw. Iyon ang itinakda nilang taning sa aking buhay. Ang oras sa loob ng isang koma ay hindi nasusukat sa paglipas ng araw at gabi. Ito ay isang walang katapusang karagatan ng kadiliman kung saan ang tanging mga isla ay ang mga pirapirasong tunog mula sa labas ng mundo. Ang pagbukas at pagsara ng pinto. Ang mahinang usapan ng mga nurse. Ang regular na pag-check ng aking vital signs. Ang mga ito ang naging kalendaryo ko, ito ang nagpapaalala sa akin na umiikot pa rin ang mundo kahit na ang sa akin ay tumigil na. Pero may isang tunog na naging dahilan ng aking pag-asa at kasabay nito ng aking pinakamatinding takot. Isang nurse, sa kanyang pagmamadali, ay naiwang nakabukas ang isang baby monitor sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng aking kama. Siguro ay daladala niya ito mula sa nursery at aksidenteng naiwan. Isang maliit na pagkakamali, isang himala o isang sumpa. Dahil ang maliit na aparatong iyon ay hindi lamang sumasagap ng iyak ng mga sanggol. Sumasagap ito ng mga boses mula sa hallway, mula sa nurse's station, mga boses na hindi dapat para sa aking pandinig. At isang gabi, narinig ko sila, ang boses ni Daniel, ang boses ni Consuelo, at isang pangatlong boses, isang boses ng babae na malambing ngunit puno ng lason. Kilala ko ang boses na yon, si Vanessa, ang assistant ni Daniel sa kanilang negosyo. Ang babaeng matagal ko nang pinaghihinalaan na may relasyon sa asawa ko, ang babaeng laging ngumingiti sa akin ng napakatamis habang mayroong itinatagong patalim sa kanyang likuran. Perfect talaga ang nangyari, sabi ni Consuelo. Ang kanyang boses ay mahina, isang bulong na puno ng tagumpay. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalinis. Maanong perfect? Sagot ni Daniel, may bahid ng pagkalito sa kanyang boses. Nasa koma ang asawa ko. Eksakto, sagot ni Consuelo, na parang nagpapaliwanag sa isang batang hindi makaintindi. Para na rin siyang patay, Daniel, isipin mo. Nasa iyo na ang bata. Malapit mo nang makuha ang insurance at si Vanessa sa wakas ay maari nang pumasok sa buhay mo nang walang itinatago. Maari na niyang angkinin ang lugar na dapat ay sa kanya. Isang sandali ng katahimikan, hinihintay ko ang galit ni Daniel, ang kanyang pagtutol. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay nagpadurog sa anumang natitirang pag-asa sa aking puso. Pero, technically, buhay pa siya. Sabi ni Daniel, hindi siya tunog na nasisindak. Tunog siyang nag-aalangan na para bang sinusuri ang isang problema sa negosyo, hindi ang buhay ng kanyang asawa. Hindi na magtatagal yan. Mabilis na, sabi ni Consuelo. Ayaw ng mga ospital na nag-aalaga ng mga comatose patient. Masyadong magastos.
Bibigyan nila tayo ng 30 araw pagkatapos ay legal na nating tatanggalin ang life support. Malinis, walang makakahalata, walang magiging kaso. Paano ang mga magulang niya? Tanong ni Daniel. Si Tito Arturo at Tita Aurora. Narinig ko ang isang mahinang tawa mula kay Consuelo, isang tawa na nagpanginig sa aking kaluluwa. Ako na ang bahala sa kanila. Sasabihin natin na hindi na siya umabot. Closed casket funeral cremation lahat. Nasa probinsya sila. Hindi na nila malalaman ang pagkakaiba. Kapag nakuha na natin ang death certificate, tapos na ang lahat. At pagkatapos ay nagsalita si Vanessa. Ang kanyang boses ay malambing, tila pulot na may halong lason. Sigurado ka ba rito, mahal? Hinding-hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Sagot ni Consuelo para kay Daniel at ramdam ko ang nangiti sa kanyang mga salita. Malapit mo nang makuha ang lahat ng pinangarap mo, Vanessa. Ang bahay, ang asawa, ang anak. Lahat. Lahat ng sa akin. Sumisigaw ako. Sa loob ng aking isipan, ang sigaw ko ay nakabibingi. Isang sigaw ng galit ng pagtataksil ng kawalan ng pag-asa. Napakalakas ng sigaw ko na inakala kong siguradong may makakarinig na ang aking puso ay sasabog mula sa bigat ng sakit na nararamdaman. Ngunit ang aking katawan ay nanatiling hindi gumagalaw, isang estatwa ng kamatayan habang ang aking buhay ay ninanakaw sa mismong harapan ko. Kinabukasan nalaman ko ang pangalan ng aking anak. Hindi sa paraang gusto ko. 2 nurse ang nag-uusap habang inaayos ang aking mga dextrose. Kawawa naman yung baby ni Ma'am Catherine. Bulong ng isa. Ang ganda-ganda pa naman. Babae. Nagkaroon ako ng anak na babae. Isang babae. Ang pangarap ko. Anong ipinangalan nila? Tanong ko sa aking isipan, puno ng pananabik. Mia. Iyon ang napili naming pangalan. O Zoe. Yun ang gusto ni Daniel. Tinawag siyang Angel ng lola. Sagot ng unang nurse. Kisigi ng Consuelo. Napakakontrolado. Hindi man lang hinayaang bumisita ang mga magulang ni Ma'am Catherine. Masyado daw emosyonal, wala sa approved list. Angel. Hindi Mia. Pinalitan nila ang pangalan na ako ang pumili. Isang desisyon na dapat ay sa akin inagaw na rin nila. Grabe naman. Sagot ng pangalawang nurse. Nakita mo ba yung babaeng laging dumadalaw? Yung assistant daw ni Sir Daniel. Kung umasta, parang siya na ang ina ng bata. Alam ko, nakakakilabot, sabi ng una. Hindi pa nga talaga patay si Ma'am, pero pinalitan na siya agad. Hindi pa nga talaga patay. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isa akong multo sa sarili kong buhay. Isang manonood sa dahan-dahang pagwasak ng lahat ng aking pinahalagahan. Ang aking bahay, ang aking asawa, ang aking anak, ang aking pagkatao. Ilang araw ang lumipas, narinig ko ang receptionist sa hallway na may kausap sa telepono. Ang boses sa kabilang linya ay galit at desperado. Ang boses ng aking ama, si Arturo. Pasensya na po, sir. Wala po kayo sa approved visitors list. Opo, naiintindihan ko pong kayo ang ama. Pero may striktong utos po mula sa asawa at biyenan. Hindi ko po pwedeng i-override. Pasensya na po talaga. Pagkatapos noon, sigurado akong tinawagan ng aking ama si Consuelo. Dahil makalipas ang 1 oras, narinig ko ang boses ng aking biyenan. Nakatayo mismo sa labas ng aking pinto, may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Arturo, Aurora, I'm so sorry to tell you this. Simula niya at narinig ko ang isang pilit na paghikbi. Pero, hindi na kinaya ni Catherine. Pumanaw na siya kaninang madaling araw. Naging payapa naman ang pag-alis niya. Si Daniel syempre ay wasak na wasak. Nagpaplano kami ng isang maliit na burol. Tatawagan ko na lang kayo para sa mga detalye. Ibinaba niya ang telepono. Walang burol na pinaplano. Walang patay na dapat ipagluksa. Iniisip ng mga magulang ko na patay na ako. At wala akong magawa para sabihin sa kanila ang totoo. Wala akong magawa para sabihin sa kanila na ang babaeng kausap nila ang mismong nagpaplano ng aking pagpatay. Mga luha ang nagsimulang dumaloy mula sa aking mga mata.
ang tanging bagay na kayang gawin ng aking katawan. Isang nurse ang pumasok at marahang pinunasan ang mga ito. Iniisip na isa lamang itong automatic response ng isang pasyenteng walang malay. Ngunit para sa akin, bawat patak ay isang sigaw na hindi marinig. Sa ikapitong araw, si Vanessa ay tuluyan ng lumipat sa aming bahay. Nalaman ko dahil ang mga nurse ang naging bintana ko sa labas ng mundo. Nag-uusap sila tungkol sa lahat. "Can you believe it?" sabi ng isang nurse habang kinukuha ang aking blood pressure. Lumipat na yung girlfriend at magkakaroon daw sila ng party mamayang gabi. Party? Anong party? Welcome home baby party. 1 linggo pa lang yung bata at ang nanay ay heto nasa koma. Anong klaseng mga tao sila? Isang party. Isang selebrasyon sa ibabaw ng aking buhay na unti-unting pinapatay. Habang ako ay nakahiga rito, nakakadena sa sarili kong katawan, sila ay nagdiriwang. Ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay. Ipinagdiriwang nila ang aking pagkatalo. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Daniel. Amoy na amoy ko ang pabango ni Vanessa na kumapit sa kanyang damit. Umupo siya sa tabi ko. Walang emosyon sa kanyang mukha. "Catherine," sabi niya, ang kanyang boses ay isang bulong. "Sana maintindihan mo, kailangan naming magpatuloy sa buhay para sa bata. Ito ang mas makakabuti sa lahat." Kinuha niya ang aking kamay. Ang lamig ng kanyang palad ay parang yelo. Itinaas niya ito at marahang hinalikan. Isang halik ng pamamaalam, isang halik ng isang berdugo bago niya bitayin ang kanyang biktima. At sa ilalim ng kadiliman ng aking isipan, isang bagong damdamin ang nagsimulang sumibol. Isang damdamin na mas malakas kaysa sa sakit at kalungkutan. Puot. At sa puot na yon, nangako ako sa aking sarili. Hindi ako mamamatay. Hindi ako magpapatalo. Magigising ako. At kapag nagising ako, sisirain ko silang lahat. Ang balita ng aking kamatayan ay isang laso na mabilis kumalat. Narinig ko ito sa mga bulungan ng mga nurse, sa mga mahihinang pag-uusap sa telepono ng mga hospital staff, at sa puso ko naramdaman ko ang sakit na idinulot nito sa aking mga magulang na parang akin na ring sariling sakit. Isang umaga, narinig ko si Consuelo sa telepono, abala sa pag-aayos ng mga detalye ng aking peking libing. Ang bawat salita niya ay isang pako na ibinabaon sa aking kabaong. "Oo, cremation ang gusto namin," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado at organisado. "Mas simple at pakisigurado na ang urn ay yung pinakasimple lang. Ayaw naming maging magarbo. Tahimik na seremonya lang para sa pamilya, para sa pamilya. Ang pamilyang pumatay sa akin sa isipan ng lahat." Pagkatapos ng tawag na yon, pumasok siya sa aking silid. Ito ang unang beses na lumapit siya ng mag-isa mula noong ako'y nakoma. Tumayo siya sa paanan ng aking kama. Ang kanyang anino ay bumabalot sa akin. Amoy na amoy ko ang mamahalin niyang pabango, isang halimuyak na dati ay iniuugnay ko sa karangyaan, pero ngayon ay amoy ng pagkukunwari. "Catherine," bulong niya kahit alam niyang hindi ako makakasagot. "Kung nakikinig ka man dyan sa loob, gusto ko lang malaman mo na hindi ito personal. Negosyo lang. Si Daniel ay mahina. Kailangan niya ng isang taong malakas. Sa tabi niya isang taong kayang palaguin ang yaman ng pamilya, hindi isang taong pabigat. At ang anak mo? Huwag kang mag-alala. Aalagaan namin siya. Palalakihin namin siya bilang isang tunay na Valdez. Isang bagay na hindi mo kailanman magagawa." Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. "Sanay maging payapa ka na." Dagdag niya, ngunit ang kanyang tono ay walang bahid ng anumang simpatiya. Ito ay isang pagtatapos, isang paglalagay ng selyo sa aking kapalaran. Pagkaalis niya, ang mga salita niya ay nanatiling nakalutang sa hangin, mas mabigat kaysa sa anumang gamot na itinuturok sa aking katawan. Hindi ito personal. Paanong hindi ito magiging personal? Ninakaw nila ang aking buhay, ang aking anak,
ang aking kinabukasan at sinasabi nilang hindi ito personal. Sa mga sumunod na araw ang aking silid sa ospital ay naging isang teatro ng kanilang mga kasinungalingan. Narinig ko si Daniel na kausap ang aming mga kaibigan sa telepono. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pekeng pagdadalamhati. Tinatanggihan ng kanilang mga alok na tulong. Masyado pa pong masakit, sabi niya. Kailangan lang namin ng panahon para sa aming sarili. Narinig ko si Vanessa na nag-uutos sa telepono, pinapalitan ang mga kortina sa aming bahay nagtatanong kung anong kulay ang babagay sa bagong sofa. Dahan-dahan niyang binubura ang bawat bakas ko sa bahay na ako mismo ang nagdisenyo ang tahanan na binuo ko para sa aming pamilya. Isang araw dinala ni Daniel ang aking anak sa ospital, hindi para dalawin ako, kundi para sa check-up ng bata sa pediatrician. Dumaan sila sa labas ng aking silid. Narinig ko ang mahinang pag-iyak ng isang sanggol. Ang anak ko. Ang puso ko ay sumisigaw. Nandito ako, anak. Nandito si Mommy. Narinig ko ang boses ni Vanessa, sinusubukang patahanin ng bata. Shh, Angel. Huwag ka nang umiyak. Mommy's here. Hindi ikaw ang ina niya, ako. Ang sakit ay napakatindi, halos pisikal. Naramdaman kong kumikirot ang aking dibdib sa pananabik na mayakap ang aking anak. Maamoy ang kanyang balat. Marinig ang tibok ng kanyang munting puso. Ngunit ang tanging nagawa ko ay umiyak nang walang tunog. Habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa aking mga pisngi. Pumasok ang isang nurse. Siya yung medyo bata pa. May mabait na mukha. Ang pangalan sa kanyang name tag ay Grace. Nako, Ma'am Catherine. Sabi niya habang pinupunasan ang aking mukha. Lagi na lang po kayong may luha. Tumingin siya sa akin, hindi tulad ng ibang mga nurse na nag-aakalang isa lang itong reflex. Tinitigan niya ang aking mga mata na para bang may hinahanap siya sa loob. Alam niyo po, bulong niya. Noong una akong na-assign dito, sinabi nila na wala na raw po kayong malay. Pero sa tuwing nakikita ko ang mga luha ninyo, hindi ako makapaniwala. Hinawakan niya ang aking kamay. Kung naririnig niyo po ako, ma'am, lumaban po kayo. Huwag po kayong susuko. Ang mga salita niya ay isang patak ng tubig sa isang tigang na disyerto. Isang tao. Isang tao ang naniniwala na nandito pa ako. Sa araw ng aking libing, ang ospital ay naging abala. Narinig ko ang aking ama si Arturo na muling tumawag. Sa pagkakataong ito, ang boses niya ay hindi na galit, kundi basag at puno ng pighati. Kausap niya ang receptionist, nagtatanong kung saan maaaring ipadala ang mga bulaklak. Pasensya na po, sir, pero ang utos po ay no flowers. Sagot ng receptionist. Pribado po ang gusto ng pamilya. Narinig ko ang pagbuntong hininga ng aking ama sa kabilang linya. Sige, iha. Salamat. Ilang oras ang lumipas, dumating ang isang delivery. Isang maliit na kahon na may lamang abo ang iniabot sa pamilya sa lobi ng ospital ayon sa narinig kong usapan ng mga gwardiya. Iyon na. Iyon na ang katibayan para sa aking mga magulang na wala na talaga ako. Isang kahon ng abo mula sa isang krematorium na hindi kailanman nakakita ng aking katawan. Gabi. Ang araw ng aking libing. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng aking silid. Pumasok si Daniel at sa pagkakataong ito, amoy alak siya. Malakas. Umupo siya sa upuan sa tabi ko at ang bigat ng kanyang pag-upo ay yumanig sa sahig. Tapos na. Sabi niya, ang kanyang mga salita ay mabagal at mabigat. Tapos na. Catherine, opisyal ka nang wala. Tumawa siya, isang tawang walang saya, puno ng kapaitan. Alam mo ba, umiyak ang tatay mo? Ang laking tao pero umiyak na parang bata nang ibibigay ko sa kanya ang urn. Si Aurora naman hindi makapagsalita. Nakatitig lang sa kahon. Huminga siya ng malalim. Sinabi ko sa kanila kung gaano kita kamahal, kung paano ko gagawin ang lahat para sa'yo. Ang galing kong umarte, di ba? Dapat siguro ay naging artista na lang ako. Naramdaman kong may kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang kaluskos ng papel. Ito, ang death certificate mo. Isang pirasong papel na nagsasabing wala ka na. At sa pirasong papel na ito, makukuha na namin ang lahat.
ang insurance, ang mga ari-arian, ang lahat. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa kama at lumapit ang kanyang mukha sa akin. Amoy na amoy ko ang alak sa kanyang hininga. Kasalanan mo rin naman ito, Catherine. Masyado kang perpekto. Masyado kang mabait, nakakasakal. Si Vanessa, naiintindihan niya ako. Hinahayaan niya akong maging ako. Tumayo siya. Sige na, matulog ka ng mahimbing. Sabi niya isang huling insulto. Ako magpapatuloy na ako sa buhay ko. Sa bago kong buhay. Lumabas siya ng silid, isinara ang pinto at iniwan akong muli sa kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang puot ang nararamdaman ko. Mayroong determinasyon. Ang piraso ng papel na yon, ang aking death certificate, ay hindi ang katapusan ko. Ito ang magiging simula. Ito ang magiging ebidensya ng kanilang krimen. At si Nurse Grace ang babaeng naniwala sa akin, ang babaeng nagsabing, lumaban ako. Tama siya. Lalaban ako. Hindi para sa sarili ko lamang, kundi para sa aking mga magulang na nagluluksa para sa isang buhay na anak. At para sa aking anak na babae na ninakaw mula sa akin bago ko pa man siya mayakap. Sa dilim, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi na mamamatay. Ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan ay napuno ng tunog ng tawanan at masayang musika. Ang mga tunog na ito ay dumadaloy mula sa baby monitor na nakalimutan sa aking silid. Bawat nota at bawat halakhak ay isang sundang na tumatarak sa aking dibdib. Ang Welcome Home Angel Party ay nasa kasagsagan nito. Isang pagdiriwang na itinayo sa ibabaw ng aking libingan, isang pistang idinaraos habang ang aking katawan ay nabubulok sa pagitan ng mga puting kumot ng ospital. Narinig ko ang boses ni Consuelo, malakas at puno ng pagmamalaki, habang ipinakikilala niya si Vanessa sa kanilang mga bisita, mga maimpluwensyang kasosyo sa negosyo, mga mayamang kaibigan, lahat ay naroon upang saksihan ang perpektong palabas. Siya si Vanessa, sabi ni Consuelo. Ang liwanag na dumating sa aming pamilya, sa gitna ng kadiliman, isang tunay na biyaya. Napakaswerte ng aking apo na magkaroon ng isang ina na tulad niya. Narinig ko ang mga palakpak. Narinig ko ang mga papuri. Nakikiramay kami sa pagkawala ni Catherine, pero masaya kaming nakabangon agad si Daniel. Napakaganda naman ng bagong pamilya ninyo. Bagay na bagay kayo. Samantala, narinig ko rin ang boses ni Vanessa naglalaro sa papel ng isang mapagmahal na ina. Oh, tingnan niyong ngumingiti si Angel sa akin. Mana talaga sa ina. Ang kanyang tawa ay matamis, ngunit nakalalason. Ang bawat salita ay isang dagok. Sila ay hindi lamang nagpapanggap. Binubuo nila ang isang bagong katotohanan. Isang katotohanan kung saan ako ay isang alaala na lamang isang trahedya na nalampasan na nila. At sa bagong katotohanan iyon, si Vanessa ang bida at si Consuelo ang matagumpay na direktor. Ngunit ang isang perpektong palabas ay laging may isang bahaging hindi inaasahan. Bigla sa gitna ng masayang tugtugin, isang malakas na sigaw ang pumunit sa hangin. Isang sigaw na puno ng galit at sakit. Kilala ko ang boses na yon kahit saan. Nasaan ang apo ko? Ibigay ninyo sa akin ang apo ko. Ang boses ng aking ina, si Aurora. Ang musika ay biglang humina. Ang masayang usapan ay napalitan ng mga nagtatakang bulungan. Anong ginagawa ninyo rito? Narinig ko ang matigas na boses ni Consuelo. Hindi kayo imbitado. Hindi imbitado. Sagot ng aking ama, si Arturo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sa bahay ng sarili naming anak. Anong karapatan mong sabihin? Yan, binigyan mo kami ng maling address. Maling oras. Sinadya mo. Security. Sigaw ni Consuelo. Ilabas ang mga taong ito. Nag-iiskandalo sila. Narinig ko ang kaguluhan. Ang tunog ng mga nababasag na gamit. Ang mga sigaw ng mga bisita. Huwag ninyo akong hahawakan. Sigaw ng aking ina. Nakikita ko sa aking isipan ang kanyang muka. Isang mukha na karaniwang mahinahon, ngayon ay nag-aalab sa galit ng isang ina. Anak ko yan. Ang batang hawak mo, apo ko yan. Wala na kayong karapatan dito.
Ganti ni Consuelo. Patay na si Catherine. Ang batang ito ay responsibilidad na namin. Sinungaling. Sumigaw ang aking ina. Anong ginawa ninyo sa anak ko? At sino ka? Ang tanong ay direktang ibinato kay Vanessa na sigurado akong hawak-hawak pa rin ang aking anak. Bakit hawak mo ang apo ko, babae ka? Ako ang ina niya ngayon. Mahinang sagot ni Vanessa ngunit sapat na para marinig sa monitor. Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa aking ina sa kanyang hangganan. Isang malutong na tunog ang narinig ko. Isang tunog na napakalinaw sa gitna ng kaguluhan. Ang tunog ng isang palad na dumadapo ng buong lakas sa isang pisngi. Sinampal ng aking ina si Vanessa. Isang kolektibong paghinga mula sa mga bisita. Pagkatapos ay isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng isang malakas na iyak mula sa aking anak na nagising sa gulat. Walang hiya ka, sigaw ni Vanessa. Hayop kang ganti ng aking ina. Magnanakaw, inagaw mo ang asawa't anak ng anak ko. Security, ano pang hinihintay ninyo? Umalingaw-ngaw ang boses ni Consuelo, puno ng galit at kahihiyan. Kaladkarin ninyo sila palabas. Narinig ko ang pakikipagbuno ng aking ama. Bitawan ninyo ang asawa ko. Mga demonyo kayo, pamilya kayo ng mga demonyo. Ang kanilang mga sigaw ay unti-unting humina habang sila ay pilit na inilalabas. Ang huling narinig ko ay ang basag na tinig ng aking ama, isang banta at isang pangako. Hindi pa tayo tapos. Consuelo, tandaan mo yan. Sisingilin kita sa lahat ng ito. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Pagkatapos ay ang tunog ng malakas na pagsara ng pinto. Ang katahimikan sa bahay ay mabigat. Ang party ay tapos na. Ang perpektong palabas ay nawasak na. Narinig ko si Consuelo na sinusubukang pakalmahin ang mga natarantang bisita. Sinasabing ang aking mga magulang ay hindi matanggap ang katotohanan at nagwawala dahil sa pagluluksa. Ngunit alam ko ang totoo. Ang isang lamat ay nabuo na sa kanilang perpektong kasinungalingan. Isang lamat na sinimulan ng aking mga magulang. Sa silid ng ospital, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa akin. Sa kabila ng galit at sakit, merong isang maliit na kislap ng tagumpay. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Mayroon akong mga magulang na handang sumuong sa impyerno para sa akin at para sa aking anak. At dahil doon, lalo akong naging determinado. Ang iskandalong ginawa nila ay hindi lamang isang simpleng gulo. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At sa giyerang ito, kailangan nilang harapin hindi lang ang isang babaeng nasa koma. Kailangan nilang harapin ang galit ng isang buong pamilya. Mula sa aking kama, nagpadala ako ng isang tahimik na pasasalamat. Salamat, Ma. Salamat pa. Ang sampal na yon. Ang sampal na yon na dumapos sa mukha ni Vanessa ay hindi lamang mula sa aking ina. Iyon ay mula rin sa akin. At yun pa lang ang simula. Ang kahihiyan mula sa nagulong party ay mabilis na tinabunaan ng isang mas kagyat na pangangailangan pera. Ang pera na magpapatunay sa kanilang tagumpay. Ang pera na siyang pundasyon ng kanilang bagong buhay. Ang life insurance, $500,000 ang halaga na itinakda nila sa aking buhay. Ika-14 na araw. Halos kalahati na ng taning. Isang hapon narinig ko si Consuelo na muling gumagamit ng telepono sa hallway. Sa pagkakataong ito, ang kausap niya ay isang ahente ng insurance. Ang boses niya ay formal at puno ng awtoridad na para bang isa lamang itong transaksyon sa negosyo. Good afternoon. I'm calling on behalf of my son, Daniel Valdez, regarding his wife's Catherine Valdez's life insurance policy. Simulan niya. Mayroon na kaming death certificate. Kailan namin maaaring simulan ang proseso para makuha ang claim? Narinig ko ang mahinang boses ng ahente sa kabilang linya. Pagkatapos ay sumagot si Consuelo. Ano? Anong ibig mong sabihin na kailangan ng karagdagang dokumento kumpleto na ang papeles namin? Nagkaroon ng isa pang sandali ng katahimikan. Narinig ko ang pagtap ng mga daliri ni Consuelo sa pader, isang senyales
ng kanyang kawalan ng pasensya. So kahit may death certificate, na kailangan pa rin naming hintayin na opisyal na matanggal ang life support at maideklara ng ospital na. Okay, naiintindihan ko, sabi niya. Halata ang pagkayamot. Kailan ulit yon? Sa 30 araw. Sige. Maliwanag? Tatawag na lang ulit kami. Ibinaba niya ang telepono nang may puwersa. Narinig ko siyang bumulong sa sarili mga buwisit, napakaraming burokrasya, isang nurse ang dumaan at magalang na bumati. Magandang hapon po, Ginang Consuelo. Hindi siya pinansin ni Consuelo, si Nurse Grace. Siya pala yun. At narinig niya ang lahat. Pagkaalis ni Consuelo, pumasok si Grace sa aking silid upang i-check ang aking IV drip. Ang kanyang mga kilos ay mas maingat kaysa dati. Ma'am Catherine? Bulong niya habang inaayos ang tubo. Narinig ko po yun, ang biyena ninyo. Tinatawagan niya ang insurance. Nagmamadali silang makuha ang pera. Tumingin siya sa paligid, sinisiguradong walang ibang nakakarinig. May mali po talaga dito. Sobrang mali. Hindi ako makasagot, ngunit ang aking puso ay tumibok ng mas mabilis. Alam ko, Grace. Alam ko. Gusto ko po sanang isumbong pero wala po akong ebidensya. Patuloy niya sa pabulong na boses. Ang usapan sa telepono, hindi sapat yun. Sasabihin lang nila na sinusunod lang nila ang proseso. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Basta ma'am, mag-iingat po ako. Magmamasid ako. Hindi ko po sila hahayaang gumawa ng anumang masama sa inyo. Pagkaalis niya, isang bagong takot ang gumapang sa akin. Paano kung malaman ni na Consuelo na may naghihinala? Paano kung saktan nila si Grace? Ngunit ang takot ay agad na napalitan ng pasasalamat. Sa mundong ito na puno ng mga traidor, may isang estranghero na handang ipaglaban ako. Lumipas ang mga araw. Ang buhay ni Daniel at Vanessa ay nagpatuloy na parang isang walang katapusang bakasyon, batay sa mga kwentuhan ng mga nurse na nakakakita sa kanilang mga social media posts, mga litrato nila sa isang mamahaling resort. Si Vanessa na may hawak na bagong designer bag, si Daniel na nagpapakita ng isang bagong relo. Ang aking anak na si Angel, laging nakabihis ng mga mamahaling damit ginagamit bilang isang accessory sa kanilang perpektong pamilya. Ginagastos nila ang perang pinaghirapan ko, ang ipon na inilaan ko para sa kinabukasan ng aking anak. Isang gabi dumating si Daniel, hindi na siya lasing ngayon. Formal siyang nakabihis at may dala siyang isang leather briefcase. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Catherine, sabi niya habang inilalabas ang isang salansan ng mga dokumento. Kailangan ko ang pirma mo dito. Pirma, paano ako pipirma? Ipinakita niya sa akin ang mga papel. Ito ay para sa pag-transfer ng shares ng isa sa mga negosyo natin. Isang technicality lang. Kailangan para maayos ang mga libro. Lumapit siya. Kinuha niya ang aking kanang kamay na nakalaylay sa gilid ng kama. Ang aking kamay ay nanlalamig at hindi gumagalaw. Kumuha siya ng isang ink pad mula sa kanyang briefcase. Dahil hindi ka makapirma, ang thumb mark mo na lang ang kukunin ko. Legal pa rin naman to, lalo na't may medical certificate na nagpapatunay ng iyong kondisyon. Maingat niyang idiniin ang aking hinlalaki sa ink pad pagkatapos ay sa isang maliit na espasyo sa ilalim ng dokumento. Ginawa niya ito ng 3 beses sa 3 magkakaibang papel. Habang ginagawa niya iyon, tinitigan ko siya. Ang kanyang mukha ay nakatutok. Sa ginagawa, walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng pag-aalinlangan. Para sa kanya ako ay hindi na isang tao. Isa na lamang akong kasangkapan, isang kamay na kailangan para mailipat ang yaman. Nang matapos siya, pinunasan niya ng panyo ang tinta sa aking daliri. Salamat. Sabi niya na para bang nagpasalamat sa isang makina. Malaking tulong ito. Iniligpit niya ang kanyang mga gamit at tumayo para umalis. Bago siya makalabas ng pinto, huminto siya. Nga pala, sabi niya nang hindi lumilingon. Binisita kami ng mga magulang mo kanina. Nagdala sila ng abogado. Nagtatanong tungkol sa iyong last will and testament. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib.
Ang aking habilin, huwag kang mag-alala. Patuloy niya. Sinabi ng abogado namin na wala silang laban. Bilang asawa ako ang may karapatan sa lahat. Dehado sila. Narinig ko ang isang mahinang nangisi sa kanyang boses. Sinusubukan nilang lumaban, Catherine. Nakakaawa. Pero sa huli kami pa rin ang mananalo. Lagi kaming nananalo. At lumabas na siya ng pinto. Naiwan akong nakatitig sa kawalan. Ang aking hinlalaki ay may bahid pa rin ng itim na tinta isang marka ng aking huling pagtulong sa taong sumisira sa akin. Ngunit ang sinabi niya tungkol sa aking mga magulang at sa aking habilin, iyon ang nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Meron akong habilin at naaalala ko. Bago ako manganak, dahil sa aking mga hinala, palihim kong ipinabago yon. Kung may mangyari sa akin, lahat ay mapupunta sa aking anak at ang aking mga magulang ang magiging tagapamahala. Si Daniel, wala siyang makukuha, wala silang alam, at ang hindi nila pagkakaalam ang magiging sandata ko. Ang orasan sa pader ay tumitiktak. 10 araw na lang ang natitira. Ang countdown ay nagpapatuloy. Ngunit ngayon, hindi na lang ako ang naghihintay. Isang laban ang nabubuo sa labas, isang laban na hindi nila alam na sila ay natatalo na. 20 araw. 10 araw bago ang itinakdang paghatol. Akala ko ay nasaksihan ko na ang pinakamasahol na kayang gawin ni na Daniel at Consuelo. Akala ko ay narinig ko na ang pinakamadilim nilang mga plano. Nagkamali ako. Isang umaga ang karaniwang kalmado na aura ng ICU ay nabasag ng nagmamadaling mga yapak at agarang pagtawag. Narinig ko ang pangalan ni Dr. Victoria na paulit-ulit na binabanggit. Pagkatapos ang pangalan ni Daniel. Pakitawagan si Ginoong Daniel Valdez. Urgent. Kailangan siyang makausap ni Dr. Victoria tungkol sa kanyang asawa. 1 oras ang lumipas dumating si Daniel. Ang boses niya ay iritado na para bang naabala sa isang mahalagang bagay. Ano na naman to, doktora? Tanong niya, walang anumang formalidad. Sobrang abala ako. Kung tungkol lang to sa mga bill, hindi po ito tungkol sa bayarin, Ginoong Valdez. Putol ni Doktora Victoria. Ang kanyang boses ay seryoso at may bigat. Ito po ay tungkol sa panganganak ng inyong asawa. May isang bagay na hindi na ipaalam sa inyo sa gitna ng kaguluhan. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Daniel. O sige, ano yun? Mabilis lang sana. Ginoong Valdez, sabi ng doktora at sa kanyang tono, alam kong nag-iipon siya ng lakas ng loob. Ang asawa niyo po ay nanganak ng kambal. Isang katahimikan ang bumalot sa hallway. Isang katahimikan na napakabigat na parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang tunog ng mga makina na nakakabit sa akin. Ano? Ang boses ni Daniel ay halos isang pabulong, puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Anong sinabi mo? Kambal po ang anak ninyo, ulit ni Dr. Victoria. Mas matatag na ngayon. 2 malusog na sanggol na babae. Sa gitna po ng emergency, inuna naming iligtas ang buhay nilang 3. Ang pangalawang sanggol ay kinailangan ng agarang atensyon sa NICU. Naroon po siya mula pa noon. Ngayon po ay stable na siya at handa nang mailabas. At bakit ngayon nyo lang sinasabi, 2? Ang boses ni Daniel ay biglang tumaas, puno ng galit na halatang halata ay dulot ng takot. Ilang beses po naming sinubukang ipaalam sa inyo. Mahinahong paliwanag ng doktora. Ngunit ang lagi niyo pong sinasabi ay kami na ang bahala sa lahat ng medical matters at huwag kayong istorbohin sa mga detalye maliban na lang kung talagang kinakailangan. Ang focus po namin ay panatilihing malusog ang parehong sanggol. Sa sino ang nakakaalam tungkol dito? Tanong ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga medical staff lang po na direktang sangkot. Ang pangalawang sanggol ay hindi pa po napapangalanan. Hinihintay po namin kayo na. Huwag niyong sasabihin kahit kanino. Mabilis na putol ni Daniel. Ang kanyang boses ay naging malamig at mapanganib. Wala kayong pagsasabihan. Naiintindihan niyo ba ako, doktora? Nag-alinlangan si Doktora Victoria. Pero Ginoong Valdez, anak niyo po ito.
anak ng asawa ninyo. Hindi niyo pwedeng... Ang sabi ko, huwag niyong ipagsasabi kahit kanino. Sigaw ni Daniel. Kailangan kong mag-isip. Narinig ko ang mabilis niyang mga yapak palayo. Hindi pa lumilipas ang 1 oras bumalik siya. Kasama niya si Consuelo at si Vanessa. Nagtipon sila sa isang sulok ng hallway. Malapit sa nurse's station, iniisip na ang kanilang mga bulong ay hindi aabot sa aking silid. Ngunit ang baby monitor, ang aking tapat na espiya, ay malinaw na dinala ang bawat nakakakilabot na salita sa akin. Kambal 2 bata. Ang boses ni Consuelo ay isang galit na sitsit. Bakit hindi mo sinuri? Bakit hindi ka nagtanong? Daniel, tanga ka ba? Hindi ko alam, Mama. Hindi ko naisip. Pabulong na sagot ni Daniel, nanginginig ang boses. Pinapakomplika nito ang lahat. Sabi ni Consuelo, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Isang bata kaya nating ipaliwanag. Hawak natin si Angel. Nakita na siya ng lahat. Pero isang pangalawang sanggol, magtatanong ang mga tao. Saan siya galing? Bakit hindi natin siya nabanggit? Ito ang magiging simula ng paghuhukay nila. So anong gagawin natin? Tanong ni Vanessa, ang kanyang boses ay mahina at puno ng takot. Isang mahaba at nakapangingilabot na katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, sinabi ni Consuelo ang mga salitang habambuhay na magmamarka sa aking kaluluwa. Ang mga salitang nagtulak sa aking puso na halos sumabog. Tatanggalin natin siya. Ano? Gulat na sabi ni Daniel. Ngunit ang kanyang pagkagulat ay hindi sapat. May kulang. Kulang ito sa galit sa pagtutol ng isang ama. Ang pangalawang sanggol, paliwanag ni Consuelo, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon na parang nagpaplano ng isang business strategy. Ibibigay natin siya for private adoption. Meron akong kaibigan, isang mayamang mag-asawa na matagal nang desperadong magkaanak. Magbabayad sila. $100,000. Cash. Walang tanong-tanong. Ibebenta mo ang sarili kong anak, sabi ni Daniel. Ngunit ang kanyang boses ay mahina, walang paninindigan. Hindi mo siya anak, Daniel. Matigas na, sabi ni Consuelo. Isa siyang komplikasyon. Isang problema na kailangang ayusin. Isang bata ang magpapanatili sa imahe mo bilang isang mapagmahal na byudo at single father. 2 bata masyadong kahina-hinala. Mag-iimbestiga ang mga tao kung bakit natin siya itinago. Malalaman nila ang tungkol kay Vanessa, ang tungkol sa lahat. Tama ang mommy mo, mahinang dagdag ni Vanessa. Mas malinis kung ganito. Isang anak, isang pamilya, walang komplikasyon. Sa sandaling iyon ang heart monitor sa tabi ko ay biglang umalingaw-ngaw. Ang matatag na tunog ay naging isang sunod-sunod at malakas na hiyaw. Ang linya sa screen na kumakatawan sa tibok ng aking puso ay biglang naging magulo at mabilis. Ang aking katawan na matagal nang hindi gumagalaw ay biglang nag-react. Nag-react ito sa pinakamatinding sakit na naramdaman ko, isang sakit na hindi pisikal, kundi espiritual. Ang plano nilang ibenta ang aking anak, ang aking laman at dugo, ay isang pagtataksil na hindi kayang tiisin kahit ng isang comatose na katawan. Nagmamadaling pumasok ang mga nurse sa aking silid. Code Blue, sigaw ng isa. Sinuri nila ang aking mga vitals, sinusubukang alamin kung ano ang sanhi ng biglaang pagbabago. Isa sa mga nurse, si Grace, ay napatingin sa aking muka at napasinghap. Ang mga mata niya, may mga luha, mga bagong luha. Automatic response lang yan. Sabi ng isa pang nurse, iwinawaksi ang kanyang nakita. Nangyayari yan sa mga comatose patient. Ngunit hindi kumbinsido si Grace. Tinitigan niya ako at sa isang saglit nagtama ang aming mga mata. Ang sa akin ay bukas ng bahagya at ang sa kanya ay puno ng pagkaunawa. Alam niya, pagka-stabilize nila sa akin, mabilis na lumabas si Grace ng silid at hinanap si Dr. Victoria. Narinig ko ang kanilang mahina, ngunit apurahang pag-uusap sa labas. Doktora, may mali talaga. Biglang tumaas ang heart rate ng pasyente, kasabay ng pag-uusap ng pamilya sa labas. Tungkol sa pangalawang sanggol,
Sa tingin ko nakakarinig siya. Sa tingin ko narinig niya ang plano nila. Anong plano? Ibebenta nila ang bata doktora. Narinig ko sila. Isang sandali ng katahimikan. Diyos ko, bulong ni Doktora Victoria. Kailangan nating tumawag ng social services at ng security. Ngayon din, sa loob ng aking isipan, hindi na ako sumisigaw. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pighati ay nagkristal sa isang bagay lamang, isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi. Hindi ninyo kukunin ang mga anak ko. Hindi na ako magiging biktima. Hindi na ako manonood lang. Oras na para lumaban. Oras na para magising. Ang gabi ay bumagsak sa ospital, ngunit sa aking silid isang digmaan ang nagsisimula pa lamang. Sa labas alam kong si Dr. Victoria at si Nurse Grace ay kumikilos na naguulat sa mga kinauukulan naglalatag ng isang patibong na hindi pa alam ni na Daniel. Ang kanilang mga kilos ay nagbigay sa akin ng isang maliit na espasyo, isang manipis na kalasag. Ngunit alam kong hindi ito sapat. Ang tunay na laban ay kailangang magmula sa akin. Sa loob ng aking isipan na dati isang magulong karagatan ng mga alaala at pighati, isang bagong kaayusan ang nabuo. Ang lahat ng aking enerhiya, bawat hibla ng aking kamalayan ay nakatuon na lamang sa iisang layunin ang gumalaw. Sinimulan ko sa pinakasimpleng bagay, ang aking kanang hintuturo. Ipinikit ko ang aking mga mata sa kadiliman ng aking isipan at inisip ko ang aking daliri. Iniutos ko ito. Gumagalaw ka. Isang utos na simple, ngunit tila imposible. Walang nangyari. Muli. Gumalaw ka. Inisip ko ang aking mga anak. Si Mia na hawak ng isang impostor at si Zoe ang aking munting Zoe na itinuturing nilang isang produkto na maaring ipagbili. Ang galit ay dumaloy sa akin, isang kuryenteng naghahanap ng mapaglalabasan. Para sa kanila, gumalaw ka isang kislot, napakaliit, halos hindi maramdaman, ngunit naramdaman ko. Isang maliit na pag-urong ng kalamnan, isang senyales, isang patunay na ang koneksyon sa pagitan ng aking isip at katawan, bagamat sira, ay hindi pa tuluyang napuputol. Kumapit ako sa maliit na tagumpay na iyon. Sa buong magdamag, iyon lang ang ginawa ko. Libo-libong beses kong inutos sa aking daliri na gumalaw at sa bawat pagsubok ang kislot ay nagiging bahagyang mas malakas, mas may intensyon. Ito ay isang nakakapagod na laban, isang maraton ng kalooban. Bawat pag-urong ng kalamnan ay kumukuha ng lahat ng aking lakas na parabang binubuhat ko ang isang bundok. Samantala, sa labas ang plano ni na Consuelo ay patuloy na umuusad. Narinig ko siyang muli sa telepono, kinukumpirma ang mga huling detalye sa kanyang kaibigan. Ang kanyang boses ay mahinahon at efisyente na parang nagsasara lamang ng isang real estate deal. Oo, bukas ng umaga. Pagkatapos naming ayusin ang mga bagay dito sa ospital. Sabi niya, ihahatid namin siya sa inyo. Siguraduhin ninyong dala nyo na ang napag-usapan. Isang maikling katahimikan. Huwag kang mag-alala, malusog ang bata. Perpekto at walang anumang paper trail. Malinis na malinis. Bukas ng umaga. Ang mga salitang yon ay isang bombang sumabog sa aking kamalayan. Ang ika-30 araw, ang araw ng aking nakatakdang kamatayan, ay siya ring araw na ibebenta nila ang aking anak. Ang oras ay biglang naging isang kaaway. Bawat pagtiktak ng orasan sa pader ay isang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Wala na akong panahon. Kailangan kong magising. Ngayon na. Ang aking pagpupunyagi ay naging mas desperado. Hindi na lamang ang aking hintuturo. Sinubukan ko ang aking buong kamay, ang aking mga daliri sa paa, ang aking mga labi. Sumisigaw ang aking isipan, nagmamakaawa sa aking katawan na sumunod. Laban Catherine, laban hating gabi na. Ang aking silid ay balot sa katahimikan, tanging ang ritmikong tunog ng ventilator ang maririnig. Isang night nurse ang pumasok para sa kanyang regular na round. Hindi si Grace, isang mas matandang nurse na hindi ko pa nakita. Kinuha niya ang aking mga vitals, isinulat sa chart at akmang aalis na.
Sa huling onsa ng aking lakas, ibinuhos ko ang lahat sa aking kanang kamay. Inisip ko ang mukha ng aking ina, ang galit sa mata ng aking ama, ang kabaitan ni Grace, ang mga mukha ng aking dalawang anak na hindi ko pa nasisilayan. Ang aking hintuturo ay kumibot. Hindi lang isang kislot, isang malinaw na paggalaw. Pataas, pababa. Napansin ito ng nurse. Huminto siya sa may pintuan. Lumingon siya pabalik, ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano yon? Bulong niya sa sarili. Lumapit siya pabalik sa aking kama. Tinitigan niya ang aking kamay. Nag-ipon ako muli ng lakas. Mas mahirap sa pangalawang pagkakataon. Ang aking isipan ay pagod na pagod na. Ngunit pinilit ko. Isa pa. Para makita niya. Ang daliri ko ay muling gumalaw. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Ang mga mata ng nurse ay lumaki sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala. Hinawakan niya ang aking pulso, kinakapa ang tibok. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang aking daliri. "Ma'am," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ma'am Catherine, kung naririnig niyo ako, gawin niyo ulit." Isang luha ang tumulo mula sa aking mata. Isang luha ng pagod at tagumpay. Sa huling pagkakataon, iniutos ko ang aking daliri at ito ay gumalaw dumadampi sa kanyang palad. Ang nurse ay napasinghap. Binitiwan niya ang aking kamay na parang napaso at nagmamadaling lumabas ng silid. "Doktor, tumawag kayo ng doktor." Sigaw niya sa hallway. Gising na siya. Gumagalaw ang pasyente sa ICU Room 3. Gumagalaw siya. Ang karera laban sa oras ay tapos na. At sa wakas ako ang nanalo. Ang umaga ay darating at kasama nito ang paghuhukom. Ngunit hindi na ako isang manonood lamang. Haharapin ko sila hindi bilang isang walang malay na biktima, kundi bilang isang ina na nagbabalik mula sa bingit ng kamatayan upang bawiin ang lahat ng inagaw sa kanya. Ang kanilang itinakdang araw ng aking kamatayan ay magiging araw ng kanilang pagbagsak. At ako mismo ang magsisilbing saksi. Ang mga sumunod na oras ay isang ipo-ipo ng aktibidad. Ang aking silid na dati isang tahimik na santuwaryo ng artipisyal na buhay ay biglang naging sentro ng isang medikal na himala. Si Dr. Victoria ay dumating, ang kanyang muka ay halong pagkamangha at propesyonal na pag-aalala. Sinundan siya ng iba pang mga doktor at nurse, bawat isa'y gustong masaksihan ang imposible. "Catherine, naririnig mo ba ako?" Tanong ni Dr. Victoria. Ang kanyang boses ay malinaw at direkta habang iwinawagayway niya ang isang maliit na ilaw sa aking mga mata. "Kung naririnig mo ako, subukan mong ipikit ang iyong mga mata ng 2 beses." Nag-ipon ako ng lakas. Ang simpleng utos ay tila nangangailangan ng napakalaking pagsisikap, ngunit ginawa ko. Dahan-dahan ipinikit ko ang aking mga mata at pagkatapos ay iminulat. Muli, 1 beses, 2 beses, isang kolektibong paghinga ng ginhawa at pagkamangha ang narinig ko mula sa mga taong nakapaligid sa akin. "Okay, Catherine, napakagaling," sabi ng doktora, may ngiti na sa kanyang boses. "Ngayon subukan mong igalaw ang iyong mga daliri sa kaliwang kamay." Ginawa ko. Ang paggalaw ay mahina at nanginginig, ngunit naroon. Sa bawat utos na sinusunod ko, nararamdaman ko ang unti-unting pagbabalik ng koneksyon sa pagitan ng aking isipan at katawan. Ang kulungan ay nagsisimula ng bumukas. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsusuri, nagdesisyon si Dr. Victoria na alisin na ang breathing tube. Ito ay isang masakit at hindi komportableng proseso, ngunit nang sa wakas ay natanggal ito at naramdaman ko ang hangin na natural na pumapasok sa aking mga baga. Alam kong malaya na ako. Ang unang salitang namutawi sa aking tuyo at gasgas na lalamunan ay isang garalgal na bulong. "Mga anak ko." Lumapit si Dr. Victoria, ang kanyang muka ay puno ng awa at pag-unawa. "Ligtas sila, Catherine. Ligtas sila." Tumingin ako sa kanya at sa pagkakataong ito, ang aking mga mata ay ganap ng nakabukas. Hinayaan kong makita niya ang lahat, ang sakit,
Ang galit ang katotohanan na alam ko ang bawat detalye ng kanilang masasamang plano. Narinig ko. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang mas malakas na ngayon. Narinig ko lahat. Ang mukha ni Doktora Victoria ay biglang namutla. Lahat. Tumango ako dahan-dahan. Ang party, ang girlfriend ang plano, natanggalin ang life support ang plano, na ibenta ang anak ko. Ang huling mga salita ay halos hindi ko masabi puno ng lason at sakit. Ang pag-unawa sa mukha ng doktora ay napalitan ng determinadong galit. Naiintindihan ko. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala, Catherine. Hindi sila magtatagumpay." Lumingon siya sa isang nurse. Tawagan ng security. Walang sino man mula sa pamilyang Valdez ang maaaring pumasok sa palapag na ito nang walang pahintulot ko. At tawagan ang mga numerong ito. Inabot niya ang isang piraso ng papel. Sabihin ninyo gising na si Catherine Valdez. Ang mga numerong iyon ay para sa aking mga magulang. 3 oras ang lumipas. 3 oras na ginugol ko sa dahan-dahang pagbawi ng aking lakas. Binigyan nila ako ng tubig at bawat paglunok ay isang tagumpay. Sinubukan kong umupo at sa tulong ng 2 nurse na gawa ko, ang mundo ay hindi na isang madilim na espasyo kundi isang silid na naliligo sa liwanag ng umaga. Pagkatapos, narinig ko sila, ang nagmamadaling mga yapak sa hallway. Ang isang pamilyar na boses na nagtatanong, "Saan siya? Saan ang anak ko?" Bumukas ang pinto. Si Papa Arturo at Mama Aurora. Ang kanilang mga mukha ay gusot sa pag-aalala at kawalan ng tulong, ngunit nang makita nila ako, nakaupo sa kama gising at buhay, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago. Ang aking ina ay napahawak sa kanyang dibdib at bumagsak. Nasalo siya ng aking ama at silang dalawa ay napahagulgol magkayakap na katitig sa akin na para bang ako ay isang multo, isang aparisyon. Sinabi nilang patay ka na. Sabi ng aking ama sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang sabi nila, cremated ka na. Ipinagluksa ka namin, anak. Ipinagluksa ka namin. Alam ko pa, sabi ko, at ang mga luha ay nagsimula na ring dumaloy sa aking mga pisngi. Mga luhang hindi na, dahil sa sakit kundi sa pag-ibig at ginhawa. Narinig ko ang lahat. Sa loob ng sumunod na oras, ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Bawat masakit na salita, bawat malupit na plano, bawat kasinungalingang narinig ko sa loob ng 30 araw na impyerno. Ang mukha ng aking ama ay unti-unting nagbago mula sa kalungkutan patungo sa isang nag-aapoy na galit. Ang aking ina, habang nakikinig, ay tahimik, na humihikbi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Mga hayop. Bulong ng aking ama, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Mga demonyo sila. May ginawa na kami pa, sabi ko. Nung buntis pa lang ako, may hinala na ako kay Daniel. Lihim kong ipinabago ang aking last will and testament. Kung may mangyari sa akin ang kustodya ng mga bata, ay mapupunta sa inyo. Ang lahat ng pera at ari-arian ay mapupunta sa isang trust fund para sa kanila. Si Daniel wala siyang makukuha ni isang kusing. Ang mga mata ng aking ama ay nanlaki. Ginawa mo yon. Tumango ako. At mayroon pa. Nagpakabit ako ng mga hidden security camera sa buong bahay, ilang buwan na ang nakalipas. Nasa cloud storage ang lahat ng recordings. Ang paglipat ni Vanessa ang party ang mga usapan nila. Lahat ay nakunan. Isang mabagal at mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ng aking ama. Matalino kang bata, Catherine. Mana ka talaga sa akin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tatawagan ko si Attorney Jose. Oras na para maningil. Dumating ang abogado ng pamilya namin. Si Attorney Jose, isang matandang lalaki na may matalas na mga mata. Kasama niya ang isang social worker mula sa ospital at 2 unipormadong pulis. Inilatag namin sa kanila ang lahat. Ang testimonya ko, ang mga potensyal na ebidensya mula sa mga kamera, ang testimonya ni Nurse Grace at ang plano ng pagbebenta ng bata. Isang plano ang nabuo, isang perpektong patibong.
Darating sila anumang oras ngayon, sabi ni Doktora Victoria nakatingin sa kanyang relo. 10:00 ng umaga. Ito ang itinakda nilang oras para tanggalin ang life support mo. Hayaan natin silang pumasok. Sabi ko, ang aking boses ay matatag na ngayon. Gusto kong makita ang mga mukha nila. Gusto kong ako mismo ang magbigay ng kanilang hatol. Naghanda kami. Ang mga pulis ay nagtago sa isang katabing silid. Si Attorney Jose at ang social worker ay tumayo sa di kalayuan. Ang aking mga magulang ay nasa tabi ko, ang kanilang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas. At pagkatapos narinig namin sila, ang tunog ng kanilang mga yapak sa hallway, ang tunog ng kanilang tawanan. Nagtatawanan sila habang papalapit sa silid kung saan nila ako papatayin. Huminto sila sa labas ng pinto. Hinarang sila ni Doktora Victoria. Narinig ko ang boses ni Consuelo, matalas at walang pasensya. Wala kaming oras para sa'yo, Doktora. Dala namin ang mga legal na papeles. Tatapusin na namin ito ngayon. Sa tingin ko po talaga ay dapat... Subok muli ng doktora, ngunit itinulak siya ni Consuelo. Tumabi ka dyan. Binuksan nila ang pinto. At ang kanilang mundo ay gumuho. Ang pintuan ay bumukas ng may lakas at sa liwanag ng umaga na pumapasok mula sa bintana, tumambad ang kanilang mga anyo. Si Consuelo ang nangunguna, ang kanyang muka ay may ekspresyon ng tagumpay, hawak-hawak ang isang folder ng mga dokumento na parang isang setro. Sa likod niya ay si Daniel, may daladalang isang tasa ng kape, at si Vanessa na nakasuot ng isa sa mga paborito kong damit. Ang pabango niya ay nauna pang pumasok sa silid kaysa sa kanya. Humakbang sila papasok. At pagkatapos, sabay-sabay silang natigilan. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Ang nangiti sa mukha ni Consuelo ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Ang tasa ng kape sa kamay ni Daniel ay nalaglag sa sahig at ang tunog ng nabasag na porselana at tumapong likido ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Si Vanessa ay napasigaw, isang maikli at pigil na tunog ng purong takot. Ako. Nakaupo ako sa kama, nakasandal sa mga unan, nakabihis ng malinis na damit pasyente. Buhay na buhay at nakatitig ng diretso sa kanila. Magandang umaga, sabi ko. Ang aking boses, bagamat bahagyang mahina pa, ay malinaw, matatag at puno ng lamig na kayang tumbasan ang lamig sa puso ni Consuelo. Mukhang gulat kayo na makita ako. Ang bibig ni Daniel ay bumubukas sara na parang isang isdang iniahon mula sa tubig. Walang salitang lumalabas. Si Consuelo ay napaatras, bumangga sa hamba ng pinto. Ang kanyang mukha ay namumutla na parang papel. Anong problema? Patuloy ko, isang maliit at mapanganib na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Para kayong nakakita ng multo. Pero hindi ako multo, di ba? Buhay na buhay ako. Imposible! Bulong ni Consuelo, nanginginig ang boses. Sabi nila, brain dead ka na. Hindi. Sagot ko, nasa coma ako. Malaki ang pinagkaiba. At alam niyo ba kung ano ang nakakatuwa sa ilang uri ng coma? Minsan naririnig mo ang lahat. Itinaas ko ang aking kilay. Bawat isang salita. Si Vanessa sa sobrang takot ay unang kumilos. Tumalikod siya at sinubukang tumakbo, ngunit pagpihit niya, 2 unipormadong pulis na ang nakatayo sa pintuan, humaharang sa kanyang daan. Walang aalis, sabi ng isa sa mga pulis. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Ang paningin ko ay bumalik kay Daniel. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng desperasyon. Sinabi mo na ba sa kanila ang tungkol sa ating pangalawang anak? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ay oo nga pala. Ang plano nyo ay ibenta siya sa halagang $100,000. Naalala ko na. Narinig ko rin ang planong yun. Ang natitirang kulay sa mukha ni Daniel ay tuluyang nawala. Pangalawa, alam mo ang tungkol sa kambal ko, Daniel. Sabi ko, ang bawat salita ay isang sampal.
Alam ko ang tungkol sa pareho kong anak. Ang isa na ipinapanggap ni Vanessa na kanya at ang isa na ipagbibili niyo sana sa kaibigan ni Consuelo. Sa puntong iyon, si Consuelo ay tila natauhan. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng galit. Sumugod siya pasulong patungo sa akin. Wala kang pruweba. Nasa koma ka. Wala kang narinig. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Gusto mong tumaya? Tanong ko. Ikinumpas ko ang aking kamay patungo kay Attorney Jose na ngayon ay humakbang pasulong hawak ang isang folder na mas makapal pa kaysa sa dala ni Consuelo. Security footage mula sa bahay ko na ipinakabit ko ilang buwan na ang nakalipas nang maghinala ako sa inyong relasyon. Simula kong ilista. Mga recording ng usapan ninyo sa mga pasilyo ng ospital, salamat sa isang baby monitor. Testimonya mula sa mga nurse na naririnig ang lahat. Mga phone record, mga bank statement na nagpapakita na nakagastos na si Daniel ng 50,000 dolyar mula sa savings account ko. Gusto mo pa bang ituloy ko? Ang pulis ay humakbang palapit sa kanila. Daniel Valdez, inaresto kasasalang attempted child trafficking fraud conspiracy to commit murder at theft. Consuelo Valdez, inaresto ka bilang kasabwat sa lahat ng nabanggit. Tumingin ang pulis kay Vanessa na ngayon ay humahagulgol na. At ikaw, Miss, i-detain ka para sa interogasyon tungkol sa mga kasong fraud at conspiracy. Habang isinusuot ang posas sa kanilang mga kamay, bumukas ang isa pang pinto. Ang pinto mula sa katabing silid. Lumabas ang aking ina, si Aurora. At sa kanyang mga bisig dala niya ang aking dalawang anghel. Dahan-dahan siyang lumapit sa aking kama. Maingat niyang inilapag ang mga sanggol, isa sa aking kaliwa at isa sa aking kanan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 30 araw, nasilayan ko ang kanilang mga mukha. Magkamukhang magkamukha, payapang natutulog, perpekto, at sa wakas ang mga luhang matagal kong pinigilan ay bumuhos. Mga luha ng tagumpay ng pag-ibig ng kalayaan. Hinaplos ko ang pisngi ng sanggol sa aking kaliwa. Ang pangalan niya. Sabi ko, ang aking boses ay basag sa emosyon ay Mia. Dahil siya ang naging misyon ko para mabuhay. Pagkatapos ay hinaplos ko ang sanggol sa aking kanan. At siya, sabi ko, ay si Zoe dahil siya ang aking buhay na ninakaw at ibinalik sa akin. Si Daniel, habang pinupusasan ay tumingin sa akin. Sa kanyang mga mata may nakita akong isang kislap, hindi ng pagsisisi kundi ng pagkatalo. Catherine ako. Huwag putol ko sa kanya ang aking boses ay biglang naging matigas na parang bakal. Huwag kang maglakas loob na kausapin ako. Huwag kang maglakas loob na kausapin ang mga anak ko. Mula ngayon wala ka ng halaga sa amin. Isa kang estranghero. Isa kang halimaw. Si Consuelo ay nagsimulang magwala sumisigaw ng mga pagmumura at banta habang kinakaladkad siya palabas. Si Vanessa naman ay nagmamakaawa umiiyak, sinasabing hindi niya alam ang tungkol sa plano ng pagbebenta ng bata. Ngunit tapos na akong makinig sa kanila. Tapos na akong maging biktima sa sarili kong kwento. Habang inilalabas sila mula sa aking silid, ang aking paningin ay nakatuon lamang sa dalawang himala na nakahiga sa tabi ko. Iniyakap ko sila ng mahigpit maingat. Naramdaman ko ang init ng kanilang mga munting katawan na amoy ko ang kanilang natatanging amoy ng sanggol. Dito nagtatapos ang kanilang kasinungalingan at dito nagsisimula ang aming bagong buhay. Ang hustisya ay nagsimula ng gumulong at ang paghuhukom ay ibinabana. Hindi sa isang korte ng batas, kundi sa loob ng silid kung saan inakala nilang matatapos ang lahat. 3 buwan. Iyon ang haba ng panahong lumipas bago kami muling nagkaharap-harap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa isang silid ng ospital, kundi sa loob ng isang korte. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay may bigat at ang kasinungalingan ay may katumbas na parusa. Tumayo ako sa witness stand, malakas at matatag. Sa bawat tanong ng taga-usig, isinalaysay ko ang aking kwento. Ang 30 araw ng kadiliman, ang bawat bulong na narinig ko ang bawat planong kanilang binuo.
Habang nagsasalita ako, hindi ko sila tinitingnan. Ang aking mga mata ay nakatuon sa hukom, sa mga hurado. Sila ang kailangang makarinig. Ngunit ramdam ko ang kanilang mga tingin. Ang tingin ni Daniel, na ngayon ay puno ng pagsisisi, isang pagsisising huli na. Ang tingin ni Vanessa, na puno ng takot. At ang tingin ni Consuelo, na nanatiling matigas walang pagsisisi, puno ng purong pagkamuhi. Ang mga ebidensya ay inilatag isa-isa, bawat isa ay isang pako sa kanilang kabaong. Ang mga recording mula sa mga hidden camera sa aming bahay ay ipinalabas sa korte, ipinapakita ang pagdating ni Vanessa, ang magulong party, ang kanilang mga pribadong usapan kung saan ako ay itinuturing na isang balakid. Ang testimonya ni Nurse Grace at ni Dr. Victoria ay nagpatibay sa mga pangyayari sa ospital. Ang mga bank statement ay nagpakita ng kanilang walang habas na paggastos at ang pinakamatindi sa lahat ang recording ng kanilang usapan sa hallway tungkol sa pagbebenta kay Zoe na nakuha ng security system ng ospital nang mag-report si Dr. Victoria. Wala silang kawala. Ang hatol ay mabilis at walang awa. Si Daniel ay napatunayang nagkasala sa attempted child trafficking fraud at conspiracy. 8 taon sa bilangguan. Si Consuelo bilang utak ng marami sa mga plano ay nahatulan ng 5 taon para sa conspiracy at attempted murder. Oo, ipinaliwanag ng taga-usig na ang planong pagtanggal ng life support sa isang taong may tsansa pang gumaling ay katumbas ng pagtatangkang pagpatay. Si Vanessa bilang kasabwat ay nakatanggap ng 3 taon. Sa isang hiwalay na pagdinig sa family court, tuluyan ang inalis ang lahat ng karapatan ni Daniel bilang ama sa aming mga anak. Isang permanenteng restraining order ang ipinataw sa kanilang 3. Hindi sila maaring lumapit sa amin nang mas malapit sa 500 talampakan habang buhay. Habang inilalabas sila ng korte, nagkaroon kami ng isang huling sandali ng pagtatama ng mga mata. Tumingin sa akin si Consuelo at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pangako ng paghihiganti. Ngunit hindi ako natakot. Tinalikuran ko siya isang simpleng kilos na nagpapakita na wala na siyang anumang kapangyarihan sa akin. Ang kanyang puot ay maaari na lamang niyang dalhin sa loob ng kanyang selda. Ang bahay na minsan ay naging simbolo ng aking mga pangarap ay naibenta. Bawat sentimo ay inilagay sa isang trust fund para sa edukasyon ng aking mga anak. Ang 500,000 dolyar mula sa insurance, ang perang halos ikamatay ko, ay nakasara rin para sa kanilang kinabukasan. Umuwi ako sa probinsya sa bahay ng aking mga magulang. Ang sariwang hangin at ang pamilyar na tanawin ay naging gamot sa aking kaluluwa. Sinimulan kong isulat ang aking kwento, hindi para sa katanyagan, kundi para ilabas ang lahat ng sakit at magsimulang muli. Ang pagsusulat ay naging aking therapy. 6 na buwan ang lumipas. Ngayon nakaupo ako sa isang duyan sa hardin ng aking mga magulang. Ang araw ay papalubog nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa damuhan sa aking harapan, ang aking 2 himala, sina Mia at Zoe, ay naglalaro. 6 na buwan na sila parehong nakasuot ng dilaw na bestida na tinahi ng aking ina. Sinusubukan nilang tumayo bumabagsak sa malambot na damo at pagkatapos ay tumatawa na parang wala nang mas nakakatuwa pa sa buong mundo. Pinapanood ko sila at isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Isang kapayapaan na mas malalim kaysa sa anumang naramdaman ko noon. Sinubukan akong ilibing ni Daniel. Sinubukan akong burahin ni Consuelo. Sinubukan akong palitan ni Vanessa. Ngunit nakalimutan nila ang isang mahalagang bagay. Isa akong ina. At ang mga ina ay hindi inililibing. Sila ay itinatanim. At mula sa lupa ng pagtataksil at sakit, tumubo akong muli, mas matatag, mas matapang, at mas determinado kaysa dati. Lalaking alam ng aking mga anak na ang kanilang ina ay lumaban para sa kanila mula sa loob ng isang koma. Malalaman nila na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa kasamaan na ang katotohanan ay laging lumalabas at ang karma ay hindi nakakalimot. At ako, nasa tamang lugar na ako, buhay, malaya,
nagwagi. Gusto nila akong mamatay, ngunit hindi ako madaling patayin. At bumalik ako para sa lahat ng sinubukan nilang kunin. At iyon ang kwento kung paano ako, mula sa isang biktima ng koma, ay naging isang matagumpay na ina. Ang kanilang wakas ay naging simula ng aming tunay na buhay. At sa bawat pagngiti ng aking mga anak, alam kong sulit ang lahat ng aking pinagdaanan.